Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, may isang awit na ganitong mga linya, na ang buhay ay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Yan ang linya ng isang awit na ating napapakinggan at na maaaring narinig na rin ninyo na ang buhay ay tulad sa isang awit lamang, mayroong simula, mayroong katapusan. Ang ibig sabihin niyan, ang mga naniniwala sa linya ng awiting yan ay naniniwala na kapag tayo o kapag ang isang tao ay wala nang hininga, patay na, wala na, bali wala na siya, wala nang halaga ang anuman sa kanya. Isa itong pagkakamali kung pagbabatayan natin ang paglikha ng Diyos, ng mundo, ng daigdig, ng tao, ng lahat-lahat. Sapagkat kung ang isang tao ay baliwala na kapag siya ay patay na, wala nang anong paman, bakit pa kailangan likhain ng Diyos ang buong creation? Ingatan natin ang creation, igalang natin ang creation, mahalin natin ang creation na hindi natin ginagawa. Sa halip, sinisira natin ang creation. Kinalbo natin ang mga kagubatan. Sinira natin ang mga laman ng dagat, ang mga laman ng tubig sa pamamagitan ng paputok, ng pagkuryente sa mga nilalaman ng tubig, ng mailog, magiging ng dagat. Illegal at maruming mga hanapbuhay. Illegal logging, illegal fishing, labag sa batas. Pagka lahat ginagawa na lamang mga subdivision ng mga mayayaman, mga magagarang bahay ng mga politiko, hindi na iniisip ang susunod na henerasyon. Wala tayong pagpapahalaga sa creation sapagkat hindi tayo naniniwala sa buhay na walang hanggan. Sa halip naniniwala tayo na sa ating kamatayan ay tapos na ang lahat. Ngunit pag-isipan natin ang sinasabi ng ating Panginoon, ang sinasabi ng ating pananampalataya na ang ating Panginoon ay ipinako at namatay sa krus. Ngunit sa katatlong araw, muling nabuhay, inakyat sa langit, saan siya ngayon nakaluklok sa kanan ng Ama, at sa takdang panahon babalik sa sanlibutan upang tayo ay hahatulan, patay man o buhay. Sa madaling salita, kung si Jesus may muling pagkabuhay, kung si Jesus mayroong resurrection, ang tunay na Diyos na nagiging tunay na tao, tayong mga anak ng Diyos, tayong magkapatid, mga kapatid ni Kristo, ang itinuturing ng mga kapatid ni Jesus ay mayroon ding muling pagkabuhay. Mayroon tayong resurrection, kaya mali ang awitin yan. Ang ating kamatayan ay simula ng ating buhay na walang hanggan. Ang mamamatay lamang sa atin ay ang ating katawang tao na mabubulok
O kaya sa ngayon, uso na yung pagkikrimit, yung susunugin ang ating katawan kapag tayo ay patay na. Ngunit hindi nangangahulugan na yan ay ang huli ng lahat. Sapagkat lahat tayo nabubuhay upang mamamatay at muling mabuhay. At ito ay sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Kaya ang mga kagabay, sa halip na hindi natin pahalagahan ang ating buhay na walang hanggan, pahalagahan natin, paghandaan natin ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Nakatakda ang pagdating ng ating Panginoon, ngunit walang nakakaalam. Kaya kung mayroong mga digmaan, mayroong mga kalamidad, mayroong mga paglaban-laban, mga kaguluhan sa mundo, agad natin sasabihin, naku, katapusan na yata ng mundo. Ang pagdating o ang pangalawang pagdating ng Panginoon na siyang katapusan ng mundo ay simula ng ating bagong buhay. Paghandaan natin sapagkat sa panahon niyan, haharap tayo sa Diyos, hindi bilang mga taong may katawang lupa, kundi ang mga kaluluwa na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ayon nga sa ating napag-aralan, kung tayo ay naniniwala, kung tayo ay sumasampalataya sa turo ng ating inang iglesia, tayo ay naniniwala na tayo ay nagmula sa alabok. Nagmula tayo sa lupa at yung mga kababaihan nagmula sa tadyang ng unang lalaki na si Adan at si Eva, ayon sa aklat ng Genesis. So yan ang simula ng ating buhay, ang ating paghandaan, ang ating muling pagkabuhay, sapagkat haharap tayo. Nakatakda, ngunit walang nakakaalam. Maaring yung sinasabi nating mga digmaan o kung ano-ano mga kaguluhan ng mundo, maaring yan ay isang babala. Maaring yan ay isang paalaala na magwawakas na ang mundo. Ngunit hindi magwawakas ang ating pagkatao. Paghandaan natin ang bagay na ito, sapagkat tanging mabuting gawa lamang ang makapagligtas sa atin. Hindi ang Biblia, hindi ang anumang mga panalangin o anumang pananampalataya. Ang magiging batayan ng hatol ng ating Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating ay ang ating nagawa sa ating bago ang ating kamatayan. Gumawa tayo ng kabutihan, mahalin ang kapwa, mahalin ang Diyos, mahalin. Huwag tayo masyadong magkayaman na dumating sa sukdulan ng luloko tayo, nang bubutol tayo, nagnakaw tayo, o gumagawa tayo ng mga ginagamit natin ang ating kapangyarihan upang lalo tayong yayaman at lalo tayong magiging makapangyarihan. Wala tayong madadala na anuman sa impyerno o sa langit. Tanging ang ating kaluluwa lamang ang haharap sa Diyos. At ang Diyos ang magsasabing, naglingkod tayo sa Kanya, mahal natin siya sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa, sa pamamagitan ng paggawa natin ng kabutihan. Yan ang dapat nating paghandaan. Darating at darating ang nakatakdang panahon, ngunit walang nakakaalam.